Hello, hello, hello! Doc Bryce here. Our topic, 4 health discipline ni Doc Bry. Okay, so before I start, please share natin sa mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak, kaibigan, boss, employee, anyone you want na i-share tong good news regarding reversing your health issues. Lalong-lalo na dun sa mga, alam niyo yung mga health issues na parang feeling nyo wala ng kagalingan. Bibigyan natin ng mga tips paano natin ma-improve ang health, lalo na sa mga lifestyle diseases. Doc, ano yung mga lifestyle diseases? Okay, these are chronic diseases that came from our unhealthy lifestyle. So kung unhealthy ang lifestyle, minsan hindi natin alam na unhealthy pala yung ginagawa natin. Malalaman lang natin na unhealthy ang lifestyle natin kapag nakakaranas na tayo ng sakit ng pangangatawan. Sumasakit ang ulo, nahihilo, tapos nakakakitaan tayo ng mga laboratory, ang tataas ng sugar, ang tataas ng liver enzymes. Yan. Pagka ganyan po ang lumalabas sa laboratory natin, think twice, thrice, 4 times, 100 times na. Kailangan nating kumilos. Kung hindi tayo kikilos, anong mangyayari sa health natin? Doc, wala akong time. I'm so busy working. I'm so busy in my business, sa negosyo ko. Naku, Doc, magigising ako umaga, aalis na ako, uuwi ako ng gabi. Naku. Marami na mga reason, okay? Pero tandaan po ninyo, hindi kayo makakapagtrabaho kapag kayo nasa ospital. Hindi kayo makakapagtrabaho kung kayo ay nagkakasakit na. Eventually, magpapakonsulta, magpapa-check up, magpapa-hospital na kayo, and yun din. Yung dinadahilan nyo na very busy kayo, ayan na. So, if you have health conditions, lalong-lalo na yung mga chronic diseases na yan, CKD, tumataas ang CREA, ang BUN, mataas ang liver enzyme, may mga fatty liver, ito yung kakambal na nila ang fatty liver, dekada na, andyan pa rin si fatty liver. Tapos yung diabetes, eto, good news. Diba? Forever na kayong diabetic. Forever na kayong iinom ng gamot. Eto ang good news. Malilesen natin ang meds by changing your lifestyle. So, eto yung 4 health na tips natin. Okay. We all know na meron tayong problem. May health problem. May sakit sa puso, sakit sa kidney, sakit sa atay, sa bato. May cancer, may TB, may mga infections, may autoimmune diseases. Lahat yan. May lupus, may mga impetigo, merong psoriasis, na minsan, madalas pa, ba't parang hindi gumagaling ang aking sakit? Bakit ang gamot ko nadodoble, natritriple, nagiging quadruple, nagiging 4? May isa akong patient, Dok, isa lang dati ang gamot ko, ngayon 4 ang gamot ko sa asukal, may insulin pa. Pero take note, Doc, mababa lang, 20 units. Okay. Sabi ko, the best part dyan is, you know that you have problem. So, eto na. Alam nyong may problema, alam nyo dapat ang solusyon. Huwag nyong hayaan na ang solusyon lang ay gamot. Tatandaan ninyo, nung sinabi ni Doc Bry, drugs have no benefit if you will not change your lifestyle. Kung ganun at ganun pa rin ang inyong lifestyle, yung gamot na yan, nadodoble, nagiging triple. Dati, 1,000 a month lang ang maintenance ninyo. Ngayon, naging 4,000 a month.
Yung iba nga, 10,000 a month, 8,000. Meron pa nga ako isang pasyente, Dok, 25,000 a month ang aking maintenance. Naku po, sa isang taon, magkano yun? 10 months is 250,000 na yun. So plus another 25, 50, that's 300,000 isang taon. Haba, nakapamasyal ka na. Okay, so, you know the problem, seek for the solution. Paano natin seek solution? Knowing the problem, set a goal to address that problem. So, kailangan may right mindset. Number 1 natin yan. Okay? Right mindset. What will I do? Okay, sinunod ko na yung mga payo ng mga kakilala ko. Sinunod ko yung payo ng mga kaibigan ko. Sinunod ko rin payo ng doktor ko. And yet, how come hindi nag-i-improve ang aking health? Okay? Right mindset. Seek someone na kayang i-resolve ang problem nyo. So, right mindset. Yung iba, try ko nga to. Try natin ito. Wala namang masama kung itatry natin. Okay? I have many patients nag-message nga sa akin, private message, no? Doc, I'm so very thankful for your live regarding sa low carb, fasting, and active lifestyle. Why? Because from this weight, nag-lose ako ng 10 kilograms. From this medication, na-lessen ako ng medication ng doktor ko. From this unhealthiness, nag-improve ang health ko. Wow, that's so good. Adapt and evolve. Yan palagi kong i-reply. When you adapt talaga dun sa ginagawa nyo, your health will evolve exponentially for the good, for the betterment of your health. Okay? So, right mindset muna. Kasi kung walang right mindset, alam nyo, hindi natin ipupush yan. Yung iba, walang goal eh. Alam mo yung gaya-gaya, napababa mo yung sugar mo, ginawa mo to, nagtanggal ka ng kanin, nagtanggal ka ng tinapay, masubukan ko nga. Okay, ang goal niya, gayahin. So, the problem, wala siyang idea. Ang idea lang niya is to remove the rice, remove the bread. Pero wala siyang knowledge, ano pa ang mga dapat ayusin. So, ginawa niya, kaso may mga problem pa. Halimbawa, yung water intake, hindi naman nag-hydrate. No? Hindi umiinom ng enough fluids. Nagpupuyat palagi. So, these are things that will affect your health. Kaya nga kadalasan natin, no? Hindi lang muna sa food. Pero starting point ang food. Pero hindi siya yung main. Okay? Majority, food muna. Because lahat ng kinakain natin, makikita nyo may effect sa ating health. 80% of our total health will come from the food we eat. 20%, yan, yung exercise. Pero focus muna kayo sa food. So, right mindset, set a goal, then push, ayusin na natin. So, ano yung susunod? Yung second, right mindset yung 1. Number 2, proper low-carb nutrition. Take note, proper. Doc, dirty low-carb ako. Ngay. Okay, if you have health condition, you're diabetic, you have fatty liver, you have gout, may mga health conditions kayo, please, huwag na kayo mag-dirty. No? Try nyo mag-strict, no? Puro safe food list, clean low carb. Iba pa rin yung tama ang ginagawa. Proper
low-carb nutrition. Proper dapat. Hindi yung, ngayon, proper ang low-carb nyo. The next day, dirty low-carb. Well, kung may mga health issues kayo, dapat proper low-carb lang palagi. Pag wala kayong health issues, okay. Pwede nating reason out yung dirty low-carb. Eto lang, if ever, nasa labas kayo, wala na kayong maisip. Wag naman daily nasa labas. Okay? So, yan yung mga dapat na binabago natin, ina-address. Okay? Kasi, kung hindi kayo magpa-proper low-carb nutrition, hindi ma-address yung inyong health issues. Dok, bakit ganun? Ang tagal-tagal ko na naglo-low carb. Bakit hindi nawawala ang aking mga maintenance? Bakit hindi nag-i-improve ang aking mga laboratories? Bakit hindi nawawala yung mga masasakit sa aking kasukasuhan? Bakit hindi nawawala yung hilo ko? Bakit hindi nawawala yung migraine ko? Ayan na. That is why you start with the proper low-carb nutrition. Doc, ano yung proper low-carb nutrition? Okay. Sa akin, if you want the strict, safe food list lang po tayo. There are 3 food lists. Safe, caution, and danger. Definitely yung danger food list, out na yan. Okay? Tapos may caution food list, may safe food list. If you have health issues and you want it to recover or ma-reverse yan, focus kayo sa safe food list. Yung caution food list, wag muna. Ngayon, kung nag-normal na ang yung sugar, yung liver enzymes nyo, nag-okay na, yung caution food list, yes, you can taste it. Caution food list. Pag sinabing caution, hindi dapat araw-araw. Okay? You can taste that 2 or 3 times a week. O, yan na. Marami nagtatanong kasi sa akin, Dok, paano pagka walang health issues? Pwede pa rin ba ako mag-low carb? Yes! Alam mo, pagka nag-low carb ka, ang ina-address kasi ng low carb is the inflammation. So, kahit wala kang health issues, ayaw mo magkaroon ng inflammation sa inyong katawan, mag-low carb ka. You can taste the caution food list 2 or 3 times a week lang. May ano din siya may damage siya kapag inaraw-araw mo. Ano pang ginagawa ng caution food list? Pag inaraw-araw nyo ang caution food list, bumabalik ang cravings. Kasi sa caution food list, andun yung mga sweetener. Andun yung mga iba't ibang fruits na pwede. Basta mababa ang glycemic index. Okay? Pagka inaraw-araw nyo yung nasa caution food list, cravings comes back. Okay? So, yung caution food list 2 or 3 times a week lang. Okay? So, low carb pa rin. Okay? Doon sa mga walang health issues, walang mga lifestyle diseases or chronic diseases, Dok, wala naman akong sakit. Mataba lang. Okay. Focus ka sa safe food list. Caution food list should be in moderation. Ang moderation ni Doc Bry, merong days na hindi ka kakain. Hindi po moderation sa akin ang konti-konti pero maya-maya. Konti-konting tikim pero everyday. Hindi po moderation ang tawag dyan. Ang tawag ko dyan, impending craving. Okay? Bakit impending craving, Doc? Kasi pag inaraw-araw yung mga maliliit-lit na yan, tikim-tikim lang. Unconsciously, hahanapin nyo na yan. Every time you finish your meal, ay, parang kulang ang meal ko pag wala to. Pa-konti-konti yun, ha? Magugulat kayo. After 2 weeks, 3 weeks, 1 month, yung konti-konti na yan, dati once a day, naging 3 times a day. And then eventually, lumalaki na ang portion. So, craving goes back, balik uli kayo sa addiction. Ayan na. Nagkakaroon na naman ng inflammation. Okay? Kaya ang moderation ni Doc Bry, may days na hindi ka kakain yan.
wala namang masamang mangyari kung hindi mo siya matitikman everyday, di ba? Wala. Alam niyo yung panahon noon, nakakatuwa nun, nung kabataan days ko. Pagka nagutom ako, naghahanap lang ako ng pagkain. Alam mo ang hinahanap ko? Puno. Pupuntahan ako, siguro mga 50 meters away from our house sa Ilocos to. Sa bahay namin, 50 meters away, merong balon. Ito yung well. Katabi ng balon, may guava tree. Okay. Pumunta ako doon. Aakyat ng guava tree para lang kumain. So, typical sa mga bata. Pagka nagutom, lalabas sila ng bahay, kukuha ng pamingwit, no? Mangga, o kaya tinitirador yung mga mangga, mahuhulog na lang yan, kakainin. May pagkain. Pagka nasa bundok naman kami, alam mo ang vine, bagging ng, anong tawag dito, yung hinuhukay yan singkamas. Kung alam mo yung dahon ng singkamas, pag nakita mo yung dahon ng singkamas, anuhin mo na yung vine yan, hahanapin mo. Pagka nasa lupa na, maghukay ka doon, ayun na yung singkamas. So, pwede ka magmerienda. Kaya, wala pang mga high carbs noon, mga processed food. Wala. Walang-wala noon. Kaya napaka-healthy nung kapanahunan ng mga lolo't lola natin. Kaya ngayon, mga lolo't lola natin, kahit na kumakain ng rice sila, okay lang healthy kasi yung healthy lifestyle nila, mahaba. Unlike sa atin ngayon, no, puro processed foods na ang ating kinakain. Okay? So, proper low-carb nutrition. Yung kosher food should be eaten 2 or 3 times a week kung wala kayong health issues. Okay? I have a patient, 3 decades diabetic, nag-enroll sa program for 2 months. Natanggal namin yung insulin after a month, natanggal yung insulin after another month, natanggal yung oral meds. Then every 3 months, nag-repeat laboratory, normal for 3 consecutive na 3 months yan. So 9 months in total. Then, sabi ko doon sa patient, you can taste na yung nasa kosher food list. Okay? Then, every 3 months pa rin, observe pa rin natin yung sugar. So, kahit na nasa kosher food list, 2 or 3 times a week lang yan. Hindi yan every day. Okay? Pero, natutuwa ako because for 9 months, FBS HbA1c normal. Etong patient na to, 3 dekada na diabetic. 7 taon nag-i-insulin. So, may oral meds pa. And, nung binago niya ang lifestyle, nag-improve ang kanyang sugar. Okay? So, when you adapt to this kind of lifestyle, mag-i-improve talaga. Okay? Number 2 yon. Proper low-carb nutrition. 3rd, fasting. Time-restricted eating. Okay? Intermittent fasting. Others, kahit hindi naglo-low carb, naggagawa nila ang fasting. Kasi, thinking nila, pagka hindi sila kumain, mag-i-improve ang health. So, parang caloric deficit din yan pagka nag-fasting kayo. Kasi nababawasan yung mga kinakain natin, calories nababawasan. Okay. Sa ating mga naglo-low carb, mas madali ang mag-fasting. You know why? Pagka tinanggal niyo yung mga high carbs, refined sugar, processed food, sugary food, sugar drink, nag-a-adapt tayo sa fasting. Kasi nagko-convert ang katawan natin, kinukuha niya ngayon, energy source is fats. Pagka fats ang ginawa niyong energy source, fasting, boom! Humahaba ang satiety dahil sa fat ang energy source natin. Hindi ka nagugutom. Nabubusog ka, pero yung gutom mo, yung satiety mo, ang haba. Hindi ka nagugutom yan.
intermittent fasting. Okay. Mag-start sa kung anong kaya. 12 hours. Dok, pwede ba ako mag 24 hours fasting? Oh, okay. Eto lang ha. Listen to your body. Kung ang katawan ninyo, sumasakit ang ulo, nahihilo, nanlalata, okay? Baka naman gutom. Teka lang. When you start the low-carb nutrition lifestyle, nadidehydrate kasi ang katawan natin. Okay? So, kung nakakaramdam kayo ng discomfort, headache, dizziness, palpitation, weakness, no? Body pain, sip your electrolytes. Drink your water. Okay? Pag nawala, definitely dehydrated. Makainom nga. Okay. So, uminom. Pag nawala itong mga discomforts na to, dehydrated po kayo. Tandaan niyo mga Pinoy, hindi mahilig uminom. Nako, ang dami kong pasyente. Dok, hindi ako nauuhaw. Kaya hindi ako iinom. Sabi ko, well, definitely makakaramdam po kayo ng discomfort. More so kung naglo-low carb po kayo. More so kung carnivore or keto. Makakaramdam po talaga kayo ng discomfort na yan. Okay? So, sip your electrolytes. Kapag nawala ang discomfort, dehydrated. Kung hindi nawala ang discomfort, nakainom na ka electrolytes, water, masakit pa rin ang ulo ko. Definitely gutom. So, please, break your fast. Okay? Huwag pilitin kung hindi kaya ng katawan. Huwag kayong mag-alala. Eventually, mararanasan nyo din yung OMAD na tinatawag. 1 meal a day, mararanasan nyo din yon. Pero start lang muna tayo kung ano ang kaya ng katawan. Huwag nating hayaan na pilitin na hindi kumain ng katawan, pero hindi pa sanay. Magba-blackout po kayo. O kaya puro ulap or puti ang makikita nyo. Okay? Baka mawalan kayo ng malay tao. So definitely, listen to your body. Nagre-react ang katawan natin kung may something wrong with it. So pagka may something wrong, please listen to it. Okay? So kumain na. Break your fast. Okay, ito yung mga nag-o-OMAD naman or nag-extended fasting. Doc, naka 32 hours fasting na ako. Anong pwede kong kainin? Okay, when you do extended fasting, please break your fasting with a bone broth. Broth or soup ang tinatawag. Okay? Soup. Once you finish your soup, wait for 30 minutes and if you are still hungry, eat 50% of the plate. 50% ng kalahati lang. Pagkatapos ng kalahati na yan, after 30 minutes, kung gutom pa, then kainin nyo the rest. Kung hindi na gutom, huwag nyo nang kainin. Okay? Nag-a-adjust ngayon ang tiyan natin. Kasi pagka-extended fasting, ang ano natin is lumilit din ang bituka. So, huwag nating agad pure solid. Liquid lang muna. Okay? So, bone broth or soup. Itong tinatawag. Okay? Tapos, ano pa? Yun. Fasting. Then, lastly, active lifestyle. Doc, kailangan pa bang mag-exercise para maging healthy? Yes. Bakit? Once you do the low-carb nutrition plus fasting, ano sa tingin nyo mangyayari sa inyo? Papayat, di ba? Maglulose ng weight, di ba? Dire-diretso. Dati obese, ngayon malnourished, underweight. Huwag nating hintayan mag-underweight kayo or else, ang underweight, malnourished, maraming mga vitamins and minerals na kulang. So, yan yung mga binibigyan ko ng mga multivitamins or mga supplement. Okay? Huwag nating hayaan mag-underweight. So, active lifestyle,
Kung sedentary kayo, start with walking lang muna. Pagka nag-improve na or sanay na kayo monthly or daily, in a month, regular na kayo nag-walking, magle-level up po tayo. Walk, brisk walk, walk, brisk walk. Then pagkasanay na kayo, level up, brisk walk, jogging, or walk, jog. Pwede yon. Magle-level up ulit. Run, walk, run, walk. Magugulat na lang kayo, baka tumatakbo na kayo sa mga 5 kilometer fun run, 10 kilometer, 16 kilometer, 21 kilometer, and so forth. Magulat na kayo, nasa Berlin Marathon na kayo, nasa Tokyo Marathon, Sydney Marathon, kung ano-anong marathon na yung sinasalihan ninyo. From sedentary to an active lifestyle. Isa po ko dyan. Sedentary, naging active ang lifestyle. And it will improve, it gives you strength, endurance sa inyong katawan. Take note, may mga nagtatanong sa akin, Doc, senior na po ako. Kailangan ko pa ba magbuhat? Sa lahat po ng mga senior, elderly, need nyo magbuhat. Why? Kung calcium ang problem nyo, lift. Do resistance exercise. It will improve your bone mass density. Doon sa mga cancer na nagkikimo, do lifting exercise, resistance exercise. It will improve your bone mass density. Sa mga elderly, senior, gusto nyong hindi kayo nanghihina sa mga legs ninyo, do squat. Palakahin nyo ang mga muscles ninyo. Alam nyo ang muscles, balance yan. Hindi kayo yung groggy na parang mabubuwal. Kung nag-exercise, nagbubuhat, nagre-resistance exercise, nag-squat, nagla-lunges kayo, syempre safely, mag-i-improve ang muscles nyo sa legs. Nako, protection yan ng bones. So pagka may fall, mababa ang incidence ng fracture. Okay? Mababa ang incidence ng fall. Kaya do resistance exercise. Hindi naman kailangan magbuhat ng mga bakal. Start kayo sa mineral water, kung ano yung may weights. No? Mabigat din ang mineral water, ha? Or, pwedeng mga resistant band, pwede rin. Okay? Ang mahalaga dito, improve your movement, do exercise. Dun sa mga obese or overweight, I suggest walking, or biking or swimming para less strenuous dun sa mga joints natin. Okay? Pagka nag-less na tayo ng timbang na kaya na ng katawan, usually mga 10 kilograms overweight, pwede na yan, lifting. Pero may iba, nakikita ko kahit na obese 1, obese 2, nagli-lift sila eh. Well, it's an individual approach. All of these individual approach depende sa katawan natin. Yung iba, kaya to. Yung iba, hindi. So, you need guidance. You need consultation para alam nyo, tama yung ginagawa nyo. Okay? So, for health discipline natin to. Right mindset. Set a goal. Alam nyo yung problem. Set a goal. Yan ang right mindset. Do proper low-carb nutrition. Do fasting. Nakalimutan ko, fasting. Autophagy. Ito yung fountain of youth. Ang low-carb addresses the inflammation. Fasting addresses yung fountain of youth. Autophagy. Active lifestyle addresses your strength of your body, your endurance, yung stamina ng katawan ninyo. Mas lalakas kayo if you do the strengthening exercise or cardio exercise for endurance. Okay? So, tandaan niyo po, Second Northern Mindanao Low Carb Conference, kita-kits po tayo. January 25 po yun. Sa Rosario Arcade, Limketkai, Cagayan de Oro, kita-kits po tayo. Mag-register po kayo. Ang dami niyong matututunan po dyan. Marami kayong additional knowledge, learning, how to improve your health, no? Para hindi kayo matakot. Kasi ito,
medicine is evolving. Tandaan niyo, it is evolving. Kung papatay-patay kayo, mapag-iiwanan kayo. So, kung gusto niyo mag-improve ang health, join the conference. Okay? Ito po ang right time to ask question. Pero paalala lang po, etong knowledge ko, etong lecture ko is additional knowledge and learnings po. Huwag niyong ituring na final diagnosis. Kapag meron po kayong mga health condition, please consult your trusted doctor or your doctor na same lifestyle as you are doing right now. Mas maganda yung equal footing kayo. Alam niya kung ano yung ginagawa mo. Alam niya how to discuss it. Okay? So, consult that physician. Okay. Let's entertain some queries or question. Doc, okay lang ba low carb without red meats? Well, it's your preference. Ang low carb naman is egg, fish, chicken, no? Pork. Ang red meat kasi yung beef. Well, kung ayaw mo ng red meat, wala tayong magagawa. Okay? Pero sa lahat yan, yung red meat ang mahaba ang satiety. Okay? Pero okay lang, sige. May veggies din. Unless you are oxalate sensitive. Out na yung veggies. Okay? Ako po, 5.6 na creatinine. Suggest, advise, recommend ko, magpa-guide para ayusin natin etong tumataas na CREA. Because sigurado ako, in-advisean ka na magpakabit ng fistula. Okay? So, we need to address your health issues which is high creatinine. Baka CKD ka na. 4 or 5. Depende yan sa weight, age, and yung result, yung 5.6. Okay, yan. Good evening po sa inyong lahat. Okay, ayan. Ayan, thank you for sharing. Don't forget to share this live para meron naman matutunan yung ibang mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Okay? Shout out sa skincare, Joy Seller. Yes. First time to watch. Okay, thank you for watching. Of course, dito ang pwede magtanong. Tanong lang po kayo. Sasagutin natin. Okay? Ayan, walang mga tanong dito. Ito naman. Anong pwedeng mainam na gamot sa hika? Okay. Please, consult your doctor. Kailangan ng physical examination. Alam mo, ang sakit, nadadiagnose agad ng doktor physically. Kasi i-auscultate, papakinggan ang baga, ipapalpate. Okay? Tapos, i-observe. Yan. Tapos, diagnosis. Okay? Pagka nakarinig na ako ng pito, ay, hika nga. So, meron na tayong gamot na ibibigay. Kailangan consultation kasi nire-reseta po yan. Okay? Naku po, 6.3 hemoglobin. Aba, serious po yan. Actually, kahit hindi nyo natingnan yung hemoglobin, tingnan nyo yung feature ng pasyente. Katulad nito, kung ang lips niya, kakulay ng mukha mo, kakulay ng mukha niya pala, okay? Pale, mababa hemoglobin, baka kailangan ng salina ng dugo. So, ako, pink lips, brown face. Okay? Basta titingnan nyo yung palad. Kung pink ang palad, may dugo. Kung parang naninilaw or maputla ang nail beds, baka kailangan ng salina ng dugo. Serious yan, ha? May namamatay, kulang sa dugo. Okay? Kasi dugo is oxygen. Pagka walang dugo, walang oxygen. Hirap huminga. Kaya naka-oxygen yan. Pagka naka-oxygen na yan, serious. Totoo yan, Doc. IF, ang ganda. Bilis ko pumayat kahit kinakain ko pa rin food na gusto ko. Dinner skip. Oh, wow. Imagine mo, no. When you do fasting,
kahit na anong diet na ginagawa mo, magaling pa rin. Okay? Pwede po ba mag-keto diet ang may proteinuria? Yes, of course. Kasi pagka sinabing keto, more of fats yan. Proteinuria, more of protein. So, ibig sabihin, bakit bakit merong protein ang ihi? O take note ha, i-address muna natin, baka naman may infection ka. Pag may infection, inflammation, it causes proteinuria. Okay? Ano pa? 2, pagka strenuous activity, it will also cause proteinuria. Maraming cause ang proteinuria. Pag too much protein, yes, mayroong proteinuria. Damage ang kidney. So, i-rule out natin to lahat. Tapos, saka natin i-adjust. Ano yung i-adjust? Yung mga pagkain, kailangan hydration. Pag dehydration also, it can also cause proteinuria, protein in urine. Pag dehydrated kayo, lahat ng mga hindi mahilig uminom. Pagka nakakita kayo ng protein sa ihi, naku, baka dehydrated ako. Yes. Alam niyo ho ba, nagpapataas ng CREA, dehydration din. Pansinin yung mga very active, yung mga athlete na hindi mahilig uminom. Tingnan nyo, mihi ng dugo. O kaya, na ospital, nahihilo. Tapos makikita sa ihi, may protein. Yung kidney nila, may injury. Yan yung tinatawag na acute kidney injury. Okay? So, please, hydrate. More so if you are very active. Hydrate. Ayan. Okay, ano pa? Doc, masakit abdomen ko, nangangalay din bato ko ang masakit ulo ko. Ano po ito? Punta kayo sa ospital. Pag masakit ang abdomen, tiyan, kailangan magpa-check. Pagka nangangalay ang batok, masakit ang ulo, kailangan alamin nyo ang BP ninyo, punta na kayo sa ospital. Pa-check na kayo. Huwag kayo hintayin pa yung sagot dito. Kailangan nyo consultation. Nakaka-gallstone po ba ang fasting? Hindi po. Doc, 163 LDL ko, paano ko po mapapababa? 2 ways to decrease your LDL. Do fasting, do exercise. Pasok. Anong gamot sa GERD? Wala. Alam mo, pwede nating gawin, yung hindi iinom ng gamot, tanggalin nyo ang mga high carbs, refined sugar, processed, fast foods, tanggalin nyo lahat yan. Focus kayo sa real food. Okay? Okay ang GERD. Ako dati may GERD ako. Okay na. Okay. Ayan. Uy, may Russia. Shout out sa mga Russia dyan. Malamig-lamig pa dyan. Okay. Ano pa? Thank you for sharing nga pala, no? Dun sa mga ang tawag dito, yung nire-repeat nila. Okay, thank you din sa mga abangers. Thank you so much. Please share. Huwag niyong kalimutan. Yan lang itutulong ninyo sa mga mahal nyo sa buhay. Magkaroon ng knowledge, learning. How to have healthy body, healthy lifestyle. Itong mga tips na to. Consistent, 149 over 100, 20 years old. Mag-apply ako PNP. Naku po. Tanggalin nyo ng mga process. Alam nyo, sa age na ganyan, ang tatanggalin nyo yung mga sugar, processed food, fast food, lutong bahay. Yan lang kainin ninyo. Okay? Tapos kumain pagka gutom. Pag hindi gutom, wag kang kumain. Gaganda ang BP. Pero observe natin yan. Pagka palaging ganyan, you need medication na. Pero malay nyo, bumaba yan, 20 years old, bata pa. Tanggalin nyo po yung mga chichirya. Okay. Ayan. Ako po, Doc, bang makita ko good result ng consistent strict low carb na turo nyo po, naging okay ako. Perfect, sir. Salamat po sa guide nyo at ni Kuya Gibo. Aba, mukhang nag-enroll to sa aming... yes! Kilala kita.
Okay? Nakita niyo yung good result sa consistent, strict low carb. Nag-enroll sa program namin, Kuya Gibo yan. Okay? Alam nila yung 4 discipline. Ayan, okay? Ano po signs ng diabetes? Alam mo, kung by the book, may 3 yan eh. Polyphagia, polydipsia, polyuria. Tok, ano yun? Polyphagia, kain ng kain, palaging gutom. Polydipsia, ito yung uhaw na uhaw, inom ng inom. Tapos, polyuria, ito yung ihi ng ihi. Ihi ng ihi. Ito yung dating senyales ng diabetes, no? Kaso, hindi na natin kikita lahat. Ngayon, malalaman nyo lang na may diabetes kayo, magugulat yung iba. Chinek ang FBS HbA1c. Taas. Okay. Paano nyo malaman na diabetic kayo? Pagka nag-gatherings kayo, nagkita-kita, maglabas kayo ng pang-check glucometer. O, check nyo yan. Yung hindi pa kumakain. Check nyo yung sugar. Pagka meron 200 and above, more than likely diabetic. Kaya magpa-FBS HbA1c. Kasi confirmatory ang FBS and HbA1c. Ang FBS, if you have 125 milligrams per deciliter plus HbA1c of 6.5 and above, you are now diabetic. Ngayon, sa akin, pagka mga first-time diabetic na pasyente ko, tinatanong ko sila, gusto nyo ho bang mapababa ito? Eto, baguhin natin lifestyle. After 1 month, paulit lang natin FBS. Pagka bumaba siya, no meds, continue. Okay? Kasi kung hindi niya ayusin yung kanyang lifestyle, yung lifestyle niya, consistent, mataas ang sugar. Ito, kailangan na ng gamot. So, bakit? Pagka pinabayaan nating mataas ang sugar, it will damage your tissues, it will damage your cells, it will damage your organs. Itong mga ugat natin, manda-damage. Kaya pagka uncontrolled sugar, you will have complications. Anong complication? Stroke. Yung iba kahit normal ang BP, pagka long diabetic na to, tagal na may diabetes, hindi na ko-control, pwede kayong ma-stroke. Heart attack, pwede kayong ma-atake sa puso. Yung iba na dialysis, CKD, kidney disease. Ito lang yung mga complication. Ano pa ang complication? Nabubulag. Nanlalabo mo ng paningin, then nabubulag. Another complication, napuputulan po ng paa. O ba? Meron akong pasyente, nagpapa-coach siya, diabetic to, kinonsult niya yung mother niya, which is diabetic also. So, mag-inang diabetic. The problem, nakaapak ng pako ang nanay, nagkasugat. Wala pang 1 araw, nangitim. So, kinonfine, ang judge ng mga doktor, putol. Okay, so paa ang puputulin. Pero nagising siya, hanggang tuhod ang putol. Ibig sabihin, nung nasa OR siya, operating room, nung pinutol yung paa, nakita, nag-extend pa, malayo. So, pataas pa yung damage. Kailangan putulin yun. Kasi kung hindi, baka bumalik din, isusunod din putulin. So, might as well isang putulan na, tanggalin na yung mga damage, yung nangingitim. Okay? And yun ang isang complication ng diabetes. Pagka naputulan po kasi kayo ng paa, hanggang hita, quality of life, wala na. Bakit? Paano kung obese ka, so wheelchair? Hindi ka na makakapasyal niyan unless may magtutulak. Okay? So, quality of life. Yung may stroke, quality of life pa rin. Importante talaga ang quality of life natin. Kahit may mga health issues tayo, ang mahalaga is nakakalakad tayo, no? Nagagamit natin ang buong galamay ng katawan natin. Quality of life. Okay? Another is diabetic neuropathy. Yung mga nerve natin,
tinutusok-tusok yan. O kaya pagka inapak, napakasakit. Ayan. So, yan yung mga complication ng diabetes. Okay? I am pro for proper nutritious foods, no dirty low carb. Thank you so much. Life is beautiful if we are healthy. Thank you, Doc. God bless always. Yes. Puso ng saging, yes, pwede pong kainin yan. Okay? Almonds, this is nuts. Okay po. Handful, 2 or 3 times a week. Okay ba? May red spots sa right binti ko, hanggang paano ibig sabihin nun? Check up. Kasi pwedeng red spot sa inyo, iba naman sa doktor. Iba ang mata ng doktor. Okay? Kasi titingnan yung red spots, elevated ba yung spots na yan? Or flat? Makati or hindi? May lesions or wala? Okay? More on real foods naman po ako, pero hindi ko matanggal ang rice kasi walang pwedeng ipalit po. Well, kung wala namang health issues, pwede kayong mag-moderate low carb. That's 1 cup of rice a day. Or liberal low carb. That's 2 cups of rice a day. Wala na yung bread, pasta, okay? Processed food, wala na tanggal. Sabi niya, real foods. Ano ba ang real foods? Ang real foods na bibili sa wet market, ito yung bagong katay. Okay? Hindi yung nasa plastic, hindi yung nasa lata, hindi yung merong hinalong preservatives. Okay? Wheat bread, out po. Ano po mainly cause ng CKD? If you are obese, diabetic, hypertensive, can cause CKD po. So if you're obese, lose weight. If you are diabetic, normalize your sugar. Mabawasan ang gamot. If you are hypertensive, normalize your blood pressure. Okay? Yan po ang primary cause ng CKD. Pero take note dun sa mga nagda-dialysis, kadalasan ang kinakamatay ng mga nagda-dialysis, cardiovascular, yung heart attack. Why? Because kahit na nagda-dialysis sila, anong kinakain nila? Puro junk, processed, chichirya. Anong iniinom? Puro sugar. Diba? It doesn't address the inflammation. Kaya magugulat na lang kayo, makita mo, very active siya. Pero nung nag-dialysis, biglang nag-succumb. So, merong mali siyang ginagawa that time. Okay? Ayan. 21 years old, 39 ang SGPT. Okay, hindi naman ganun kataas. I do not give supplement. Alam mo, baguhin mo lang yung kakainin mo. Tanggalin mo ang processed food, sugar drink. Tanggalin mo. Mag-focus ka sa lutong bahay. Once na nag-focus ka dyan, after 3 months, paulit mo SGPT, SGOT. Ang daming nagno-normal. Okay? Ngayon, sasabihin, Doc, may fatty liver na ba ako? Kung 39 ng SGPT, pwedeng meron, pwedeng wala. Para lang masabihan na may fatty liver kayo, kailangan ultrasound. Kasi meron po, mataas ang SGPT, normal ang liver. Walang fatty liver. Or, normal ang SGPT, pero incidental findings sa liver, merong fatty liver. Okay? So, pwede po yun. Pero sa 39, do not worry. If ever may fatty liver yan, mild. Okay? Pero, kung ganyan kababa, 39, baka walang fatty liver sa ultrasound. Mataas lang yung SGPT. So, if you are alcoholic, stop drinking. Fruits, tanggalin nyo ang fruits. It can also increase your liver enzyme. And, dun sa mga may lipid-lowering drugs, nagpapataas din sila ng liver enzymes. Okay. Kaya kadalasan, yung ibang doctor, if they give lipid-lowering drugs, dapat meron kayong baseline na laboratory, normal ang liver enzyme. Okay? Ayan. Doc, tumaas po ang uric acid ko. Okay, hydrate. Okay? Water, electrolytes. Yan ang kailangan nyo. Tapos tanggalin nyo po yung mga processed food, high carbs, refined sugar, tanggalin po ninyo.
CKD2 na po ako, 24 years old. Okay po ang CKD2, ha? Nasa mild form yan. Kaya don't worry. Ang mahalaga dyan, hindi yan lumala maging 3B or 4 or 5. Okay. Doc, nag-low carb ako for 3 weeks tapos now nahihilo ako lagi. Sip electrolytes. Kung hindi na walang hilo, eat. Baka nagpa-fasting na kayo ng mahaba. If hindi pa rin na walang hilo, nag-sip na kayo electrolytes, kumain na kayo, hindi pa rin nawawala hilo, puyat! Please, sleep early, wake up early. Yan po ang mga cause ng hilo. Or, kung hindi pa rin na-address, alamin kung hypertensive kayo. Baka naman ang taas na ng BP nyo or baka naman ang baba ng BP niyo. Dalawa lang ang nararamdaman ng mataas, hypotensive and hypertensive na sobrang taas ng BP. Same lang ang nararamdaman nila. Okay? Ayan. Ay! Special mention ko. Subhana, happy birthday to you. Wow! Ivory's Low Carb Diaries, ang kanyang prinsesa ay birthday ngayon. Aba? So, happy birthday, Subhana. Okay? Kita-kits ulit tayo pag umuwi kayo dito, ha? Alright. Ayan. Doc, ask ko lang po, bawal po ba ang taba ng karne sa may acid? Ay, hindi po. Yung acid reflux, high carbs, sugar, processed food, fast food, tanggalin nyo yan. O okay ang reflux na yan. Try nyo. Yung iba, hindi naniniwala, i-try ninyo. Okay, honey sa low-carb diet. If you are diabetic, out ang honey. If you have no health issues, well, siguro nasa quotient ang honey. Make sure it's natural. Yung iba kasi, may halo na eh. Hindi na siya natural eh. Okay? So, yun. Okay? Okay, Paragis Herbal Tea. Make sure it's green tea. Green. Tapos, tandaan niyo, pag ang tea na yan, maraming ingredients, out. Mas maganda, 3 ingredients or isa sa mga tea. No creamer, no sugar. Okay? Doc, sumakit ang kaliwang gilid ng tiyan ko. Bakit kaya? Ma, hindi ko alam. Ano ba mga kinain mo this past few days? Nakadumi ka na ba? Usually, pagkakaliwa, baka poops lang yan. Hindi na ilalabas. Okay? So, consult, physical examination. Aba, iba rin pag kami physical examination. Okay? Ano po ang paraan para ma-burn ang sugar? Maglakad 3 hours? Okay. Actually, it's not the sugar, no? 1 teaspoon kasi ng katawan natin ang nababurn, ang na-utilize ng katawan. 1 teaspoon. The rest of the sugar will be stored as fats. Tandaan nyo yan. Fats. So ngayon, ang question dyan, paano ma-burn ang fats? Okay? So, paano ma-burn ang fats? If your body, kinukuhanan niya sa carbohydrates ang energy, it will not burn fats. Okay? Kailangan pababain mo insulin. So, paano natin pababain insulin or i-normalize ang insulin? Huwag natin pataasin ang insulin. Pagka mataas ang insulin ng katawan, ito yung pagka kumain ka, tataas ang insulin. Okay, hindi yan magbaburn ng fat. It will just store fat. Okay? Sugar will be stored as fat. If you want to burn those fats, yung stored sugar, tawag dyan, fats yun, gusto nyo i-burn, make your energy, no? Make your body look for energy from your fats. Kunin niya sa fats ang energy. Eventually, unti-unti, nagle-lessen na ng fats. Naglo-lose kayo ng weight. Okay? Ayan. Maglakad 3 hours. O, isang example.
Stationary bike. 45 minutes stationary bike, you will only burn 400 calories. Pagka kumain po kayo ng fast food, one meal has 1,100 calories. E 3 beses kayo kumakain sa isang araw. So, that's 3,300 calories. Imagine mo, 400 calories lang, 45 minutes na na stationary bike. Ibig mo ba sabihin, maghapon kang mag-stationary bike? Siyempre hindi, di ba? Once a day lang yung exercise mo. Hindi niya mababurn yung calories na yan. Okay? So, you need to choose nutrient-dense food. Pagkatama ang kinakain ninyo, fasting will come. Parang domino effect yan. Satiety, mahaba. Hindi ka nagugutom. Aba, yung katawan mo maghahanap ng energy, hindi na yung carbohydrates. Aba, edi yung fats ang kukunin yung energy. Burn, burn, burn. Eventually, from obese to obese 1, overweight, naging normal weight. Madalas pong sikmurain, hindi ko po ma-explain yung sakit. Okay. Tanggalin mo ang sweets, mga sugar, processed, fast food, high carbs. Tanggalin nyo yung mga starchy foods. Then observe. Baka magulat ka. Yung hindi mo ma-explain na sakit, hindi mo na ma-explain kasi wala nang sakit. Okay? Ano pa? Sa akin, sa gallbladder stone, if walang pain, no need for surgery. Okay? Tsaka depende yung laki, ha? Baka naman mas malaki pa sa gallbladder, namamaga na yung gallbladder niyo. Okay? Doc, yung asawa ko po may time na manas yung paa pag nagsasapatos. Pag inangat niya na po yung paa niya, nawawala. Wow, very good. Okay. Pagka may manas po tayo, there are 2 reasons bakit may manas. Kidney problem or heart problem. So, i-address muna natin. I-clear out natin ang heart problem. ECG, kung normal siya, walang chest pain, 2D echo, kung wala namang problema, okay, wala sa heart. Ngayon, kidney, BUN-CREA, kidney function test. Kung normal siya, okay, ibig sabihin, hindi sa kidney. So, hindi sa kidney and heart. Baka naman matagal kayong nakaupo or matagal na nakatayo. Naiipit yung mga ugat natin dyan, pwedeng magmanas ang paa. Lalo na yung sa sapatos, pagka masikip yung mga medyas natin, pwede. Okay? Pagka nagmamanas po at normal ang kidney, ang heart natin normal, elevate nyo lang po ang paa, nawawala po. Okay? Okay. Mabula ang ihi ko pero baba ng creatinine. Paano kaya yon? Ibig sabihin, dehydrated. Mabula eh. Normal ang CREA. BUN, normal din ba? So pagka BUN elevated, baka dehydrated or too much protein. Pag mabulang ihi, either dehydrated, may infection, may inflammation, or may strenuous activity, pwede po yan. Okay? Okay. Hi, Doc. I have regular results ng ECG but there are times while sleeping, nagigising po because palpitation. If you have palpitation, it's either dehydrated. Kung naglo-low carb kayo, pagka dehydrated or gutom na. Or kulang ang mga nutrients ninyo. So, malnourished na kayo. Usually pagka underweight, malnourished, heart rate mabilis, nagpapalpitate sila. Or baka naman may anxiety. If there's anxiety, please magpa-consult or mag-enroll sa program yung monitoring. Mga may anxiety, ang kailangan lang nila someone to talk to. So, talk therapy. Pagka naka-enroll po sa program namin, kakausapin kayo. Okay? Ayan. Ano pong mga pagkain ang nakapagpapataas ng creatinine? Bakit gusto nyo pataasin ang creatinine? Okay. If your creatinine is lower than normal, pwede pong muscle wasting. So you need to just start lifting exercise or resistance exercises. Or pwede rin kulang kayo sa karne, sa protein. Kaya mababa ang creatinine. Okay? Ayan. Diba? Okay.
Okay. Anong gamot sa migraine? Okay. Migraine, dati may migraine ako, pero nung natutulog na ako properly, nung nag-hydrate na ako properly, mga fluids, no? Baka dehydrated, tapos puyat, yan, isang cause. Lose weight, kung mataba, isang cause din yung migraine pagka matataba tayo. Okay? Ayan. Doc, low carbs po ako pero gusto ko tumaas ang timbang. If you want to gain weight, do lifting exercise. It will increase your metabolism. When you increase your metabolism, your body will look for energy. Energy is food. Focus lang sa safe food list. Then, ang muscle, nagkakaroon tayo ng muscle, mas mabigat. Nag-gain tayo ng weight pagdating dyan. Or yung iba na may maintain ang weight pagka nagbubuhat po. Okay? Ayan. Doc, sinus rhythm ang ECG ko and I have active lifestyle. Minsan anxious na baka ma-heart attack ako. Bakit naman? Sinus rhythm naman ang ECG. Normal yan. Okay? So, nothing to worry. Huwag kang ano. Ang mahalaga, you are very active. You're eating healthy foods, not processed, not sugar food. Okay na po yan. Sleep early. Kahit active ka, kung palagi kang puyat, it's okay? Ayan. Ano pa ba? Okay. Pag 110 ang creatinine, CKD na po ba? Huwag muna tayo jump to conclusions. Kasi pagka mataas ang creatinine, normal naman ang BUN ninyo. Okay? Baka naman dehydrated lang to. Ayusin nyo yung fluids ninyo. Marami po akong mga patient, no, matataas ang crea. Pero nung inayos ko yung mga kinakain nila, no process na, no fast food, puro lutong bahay, tapos kinumpute ko yung fluid intake per day, the next laboratory, ang ganda ng mga crea. Sabi ko, see, hindi po kayo CKD. Ibig sabihin yan is dehydrated lang po kayo. Yan yun. Okay? Naku, sa totoo lang, pagka nagpa-panic attack, hindi nakakatulong. Pero, if you have anxiety, panic attack, enroll sa program, you need someone to talk to lang. Okay? Ayan. Yes, agree. Active lifestyle. Siyempre, wag lang naman active. Ano yung active lifestyle? Sa huli ko dinadala. Bakit? Priority pa rin natin yung nutrition, yung low carb nutrition. Domino effect yung fasting. Active lifestyle, if you want stronger body, endurance, or may stamina na body. Okay? Mahalaga din. And dun sa mga nag-underweight or nagsasag ang skin, kailangan nyo ng active lifestyle para maayos yung mga concern na yan. Okay? Ayan. 84 EGFR. Okay, magandang 84 ha. Okay. Ayan. So, pag stroke po ba, pwede mag-LCIF? Yes po. But much better kung guided properly. Okay? Para hindi maulit yung stroke, ma-address yung mga inflammation. Definitely, bakit na stroke? Inflammation. Baka naman diabetic din to. Okay? Kung hindi man diabetic, hypertensive kaya na siya na stroke. So, address natin yung mga nag-cause ng inflammation para hindi maulit. Take note nauulit ang stroke. Pagka hindi nyo binago ang lifestyle ninyo, first stroke, second stroke, third, fourth, fifth, huwag nyo gawing pusa ang buhay niyo, ang stroke nyo ha. Kasi madalas hindi umaabot ng 6 na stroke. Baka akala nyo may 13th stroke. Ayusin nyo na. Sa first stroke pa lang, ayusin nyo na ang lifestyle niyo. Okay? So, tandaan, for discipline, you need to know the problem. Pag hindi nyo alam ang problem, walang mangyayari. Hindi nyo alam ang solution. So, right mindset, set a goal, push na, then proper low carb nutrition. Kung open-minded ka,
you can start, pag-aralan mabuti, magpa-guide kung nalilito, okay? Consult first before starting, and then, start na tayo. Eventually, mag-a-adapt ang ating katawan because ina-address na niya inflammation, makakaramdam tayo ng mga discomfort, electrolytes. Then, fasting na yan. Once na nag-adapt sa low carb, fasting will follow. Hindi tayo mamumblema naturally. So, ang low carb is a naturally caloric deficit. Okay? So, intermittent fasting will follow. Then, after mag-adapt tayo, nag-evolve, paano natin ayusin mga nagsasag na skin? Gusto niyo mas stronger body, endurance or stamina, active lifestyle, do lifting, do cardio. Be the best version of yourself. Evolve when you adapt. Ingat po kayo. Good night. Bye!